narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Veronica! Ano yan? Naglalaba ka pa rin? Kanina ka pa dyan ah! Pasensya ka na, Ate Cheryl. Ha, baka nakakalimutan mo, maglilinis ka pa ng bahay. Oo, hindi ko naman nakakalimutan, Ate. Nawalan lang kasi ng tubig kanina. Kaya natagalan ako dito sa paglalaba. Dami mong katwiran. Bilisan mo na! Pag dumating si Nainay at hindi mo matapos lahat ang inutos ko sa'yo, lagot ka sa akin. Makakatikim ka na naman ng sabunot. Huwag ka mag-alala, Ate. Gagawin ko lahat yun. Matatapos ko bago pa dumating si Nainay. Dapat lang! Kung ayaw mo masaktan uli sa akin. Oy, pagbalik ko, dapat tapos na yan, ha? Bakit ka ba ganyan sa akin, Ate? Sinusunod ko naman lahat ng utos mo. Bakit lagi ka pa rin galit sa akin? Nakahain na po, Inay. Tay, kain na po tayo. Naku, mukhang pagod na naman ang bunso natin, Tomas. Palagay ko, hinayaan na naman siya ni Cheryl na magtrabaho dito sa bahay ni Leonora. Naku, hindi po, Itay. Tinulungan din naman po ako ni Ate. Veronica, mula pagkabata, itinuro na namin sa'yo na masama ang magsinungaling. Nakita namin sa labasan ng Ate Cheryl mo. Nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan niya, kaya alam namin na hindi kanya tinulungan. Sorry po sa pagsisinungaling ko, Inay. Itay. Pero kaya ko naman po yung mga trabaho dito, eh. Mabait ka talaga, anak. Kahit mali ang ate mo, hindi mo siya sinusumbong. Itay. Sana, anak, magpasensya ka na lamang sa ate mo, ha? Magbabago rin yun sa'yo. Leonora! Aba, ikaw pala, Caridad. Saan ba punta mo? Mamalengke ako. Abay, sabay na tayo. Doon din ang punta ko eh. Siya, sige. Ano ba bibilin mo, ha? Bibili ng kaunting baboy. Magluluto ako ng sinigang. Paborito yun ni Veronica. Mahal na mahal mo siya talaga. Napakabait niyang anak, Caridad. Masunurin. Maalalahanin pa. Mula nang lumaki siya, pawang kaligayahan ang idinulot niya sa amin ni Tomas. Dahil napalaki niyo rin siya na maayos. Sadyang malambot ang puso ng batang yon. Madaling turuan, madaling sumunod. Alam mo, kahit sa pag-aaral, hindi siya pabaya. Kaya ipinagmamalaki namin siya. Ano bang problema mo, Caridad? Wala. Wala naman, Poldo. Pero parang malalim ang iniisip mo. Kaya kahit gabing-gabi na, hindi ka pa natutulog. Nakasabay ko papuntang palengke si Leonora kanina. Naibiday niya sa akin si Veronica. Bakit nalungkot ka? Ano ba ang problema nila sa kanya? At apektado ka? Wala silang problema sa kanya. Nalulungkot ako dahil naiinggit ako sa kanila. Alam ko na. Dahil sa mahabang panahon ng ating pagsasama, hindi tayo nagkaroon ng anak. Kahit isa man lang. Poldo, bakit ganun? Pareho naman tayo walang problema. Pero bakit hindi tayo nagkaroon ng anak? Marahil
hindi tayo itinakda para doon. Ngunit, hindi naman natin yun dapat ipaghinanakit sa Diyos. Dahil kahit dalawa lang tayo, tahimik at maligaya naman ang ating pagsasama. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Cheryl, may gagawin ka ba mamaya? Wala naman po, Inay. Day off ko po sa trabaho ngayon eh. Bakit ho? Ay, pasasamahan ko sana sa'yo si Veronica para bumili ng damit. Ano? Para naman saan? Birthday niya na sa Makalawa. Gusto naman namin ng tatay mo na maibili siya ng bagong damit. Abay, puro luma na yung mga damit niya eh. Ay, inay, wag na po. Sayang pa po ang pera. Itabi niyo na lang po para magamit sa pangangailangan natin. Mabuti naman naisip mo yan. Hindi naman ako laging namamasyal, ate. Tama! Hindi ka rin nagtatrabaho tulad ko. Kaya walang dahilan para magsuot ka ng bonggang damit. Hindi naman bongga ang bibili ninyong damit itong kapatid mo eh. Kahit simple lamang. Basta maayos. Regalo namin ito sa kanya ng tatay mo, anak. Kaya samahan mo na siyang bumili. Ako na lang po, Nay. Para hindi na po maabala pa si ate. Kaya ko naman po eh. Oo, ayan ha, Nay ha. Kaya naman pala niya eh. Pero Ayan anak, lang natin. Dapat kasi, hinahayaan niyo siyang matutong mag-isa. Hindi yung 17 anyos niya, binibaby niyo pa rin. Buti na lang. Napilit ni Veronica si Inay na siya na lang yung bumili ng damit niya. Kapag nagkataon yan, naku, napagod na naman ako ng walang kabuluhan. Tama lang yung ginawa niya. Dahil kung sinamahan ko siya, sasaktan ko lang babaeng yun. Kakainis talagang Veronica na yun. Laki-laki na eh. Iniintindi pa rin na Inay at Itay. Palagi na lang siyang inaalala. Samantalang ako, bihirang matanong kung anong pakiramdam ko. Kakainis ka talaga, Veronica! Good morning po, Aling Caridad. Ay, Veronica! Oh, maganda umaga rin. Ang bigat po niyang mga dala niyo. Ay, oo nga eh. Namili kasi ako ng mga kulang sa tindahan at sa bahay namin. Tutulungan ko na po kayo magbuhat. Ihahatid ko na rin po kayo sa inyo. Naku, wag na. Salamat. Abala ka pa. Okay lang po. Pauwi na rin naman po ako eh. Idadaan ko na rin po kayo sa inyo bago ako umuwi sa amin. Para hindi na po kayo masyado mahirapan. Batang ito. Sige. Salamat ha. Uy, saan ka ba galing yan? Sa classmate ko po. Nag-practice po kami para sa program namin sa eskwelahan. Ay, ang sipag mo talaga. At maalalahanin pa. Gusto ko po talaga makatapos ng pag-aaral. Para mabigyan naman po ng ginhawa sina Inay at Itay. Mapalad sa iyo. Sina Leonora at Tomas. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan.
Salamat. Nakarating din ako dito sa bahay. Pagod na pagod ako. Kasi naman ang daming gawa kanina sa pabrika. Sabi ko na nga ba, ikaw na yung dumating, ate. Gusto mo bang ipaghain na kita? Nakaluto na ako. Mamaya na. Papagod pa ako. Ikukuha na lang kita ng damit para makapagbihis ka. Huwag kang ang papansin. Ate, Kaya ko kumuha ng isusuot ko. Umalis ka nga sa harapan ko. Leonora, bakit malungkot ka? Masama ba pakiramdam mo? Ay, hindi naman. May iniisip lamang ako. Ano yun? Naiisip ko lang kasi. Paano kaya si Veronica? Sakaling wala na tayo. Ha? Inis. At malayo ang loob sa kanya ng kanyang ate. Oo nga eh. Pakiramdam ko, naiinggit ang panganay natin kay Veronica. Kaya nga, tulungan kaya niya ang bunso natin kapag tayo'y wala na. Pangaralan pa rin natin si Cheryl habang kapiling pa nila tayo. Sus! Kala ko pa naman kung anong importanteng bagay yung pag-uusapan natin. Si Veronica lang pala. Cheryl, importante ang iyong kapatid na bunso. Ano po ba sasabihin niyo tungkol sa kanya? Napapansin namin, mula pa nang magsilaki kayo, malayo ang loob mo sa kanya. Inis ka. Kahit na nga, sinusunod naman niya ang mga utos mo. Nay, Anak, hindi sa habang panahon ay kasama niyo kami at susubaybay sa inyo. At pag wala na kami, kayong dalawa ang dapat na magdamayan. ano ba yan? Huwag naman ho kayo magsalita ng ganyan. Bata pa kayo. Hindi pa kayo mamamatay. Ang Diyos ang may-ari ng buhay natin. Ito'y hiram lamang natin. Sana, anak, baguhin mo na ang trato mo sa iyong kapatid. Mahalin mo siya. At huwag kainggitan. Kailangan ka niya, anak. Sundin kaya ng dalaga ang pakiusap ng kanyang mga magulang? Mga nagsiganap, Rosa... Inay! Inay! Narito kami sa kusina ng tatay mo, anak. Nay! Nay! Ba, mukhang masaya ka, anak, ha? Talaga masaya po ako. Kasi po nalaman ko doon sa teacher namin na ako po ang valedictorian sa school namin. Totoo, anak. Valedictorian ka ulit. Tulad noong nag-graduate ka sa elementarya. Opo. Kaya sasabitan niyo ulit ako ng medal ni Itay. Ang galing talaga ng anak ko. Manang-mana sa akin. Paano magmamana sa'yo? Wala ka namang award kahit isa. Mabuti pa nga ako. May 2 award na nakuha noong nag-aaral ako. Mana po ako sa inyong dalawa, Inay, Itay. Dahil mga magulang ko po kayo. Salamat, anak. Lagi mo kaming pinasasaya ng nanay mo. Dahil mahal na mahal ko po kayo ni Inay. Oh. Sana, huwag kang magbabago. Nabilang mo na ba ang perang naipon natin, Leonora? Oo, Tomas. Abay, malaki na rin pala yun.
Palagay mo ba, kasya na yun na pambili ng damit at sapatos ng bunso natin para sa graduation niya? Sobra pa. Lahat tayo pwedeng bumili ng damit. Mabuti. Hindi magtatampo ang ating panganay dahil sa man. May bibili natin. Oo nga. Si Cheryl naman kasi. Pareho naman natin silang mahal ni Veronica. Kung bakit naiinggit at nagseselos pa. Siguro naman magbabago rin ang ugali ng anak natin balang araw. Sana nga. Mabait na bata si Veronica. Nakakaawa naman kung lagi na lamang masasaktan ang damdamin. Isa pa, alam kong nasasabik din siyang maramdaman ang pagmamahal ng kanyang ate. Isama natin siya sa pagpunta sa graduation ni Veronica. Sumama kaya yun? Kahit minsan hindi siya sumama sa pagtanggap ng award ng ating bunso. Subukin pa rin natin siyang yayain. Total naman, ibibili naman natin siya ng damit. Paano nga pala? Magkakaroon ba tayo ng salo-salo sa graduation ng ating bunso? Oo! Gusto kong malaman ng mga kalugar natin ang tagumpay ng bunso natin. Ayoko po, Nay. Hindi ako sasama. Anak naman, mula noong unang tumanggap ng award ng kapatid mo hanggang ngayon, kahit minsan hindi ka sumama. Alam niyo naman pala eh. Bakit niyayaya niyo pa ako? Dahil gusto namin buong pamilya tayong magsaya sa tagumpay ng kapatid mo. Kaya nga ibinili ka rin namin ng damit. Kaya niyo pala ako binili ng damit para maisama doon at hindi dahil sa gusto niyo. Bakit ka ba nagkakaganyan, Cheryl? Alam niyo ng dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Mula nang dumating ang Veronica na yan, siya na lang ang lagi niyo iniisip. Ang mahalaga sa inyo. Ako palaging pangalawa na lang. Hindi totoo yan, anak. Mas bata lang kasi siya. Kaya iniingatan namin. Isa pa, hindi ba sinabi na namin sa'yo? Kawawa siya at nangangailangan ng pagmamahal. Bakit kailangan ko rin naman ng pagmamahal, Sana ako naman yung unahin niyo, hindi ibang tao. Mahal ka namin, anak. Huwag mong isipin na kalimutan ka namin dahil sa kanya. Hindi totoo yun. Di ba tunayan niyo? Huwag niyo akong pilitin na tanggapin at mahalin si Veronica. Tuwang-tuwa si Veronica kanina nung makita yung mga biniling damit at sapatos sa kanya ni Inay. Kasi, meron na naman siyang medalya. Kaya siya na naman ang bida. Kakainis ka talaga, Veronica. Simula nang dumating ka, pakiramdam ko. Nawala na sa akin yung mga magulang ko. Dapat pala, iniligaw na lang kita nung araw para hindi ko na lumaki dito sa amin. Ate Cheryl? Ano kailangan mo? Nakita ko kasing umiiyak ka. Bakit, ate? Ano bang problema mo? Baka makatulong ako. Wala. Anong problema ko? Sino ang problema ko? Yun yung tanungin mo. Sino ang problema mo? Ikaw! Ano ang problema ko? Cheryl? Galit na galit ako sa'yo. Kasi mga agaw ka. Mga agaw ka! Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Yun ang totoo, Caridad. At matagal na namin problema ni Tomas.
Hindi ko alam na hindi pala tanggap ng anak niyo si Veronica. Dahil ayaw naming malaman pa yun ng ibang tao. At pag-usapan pa ang pamilya namin. Isa pa, nahihiya ako sa iyo. Kaya hindi ko pinabanggit. Noong araw pa, pinagseselosa na ng anak namin, si Veronica. Pero sinikap namin mawala sa kanya ang ganong damdamin. Kaya lamang, mukhang bigo kami. Kawawa naman si Veronica. Hanggang sa paglaki pala, malungkot pa rin ang kapalaran. Hirap na akong dalhin sa aking kalooban ang tungkol sa problemang ito. Kaya sinabi ko na sa'yo, kahit na nga, nahihiya ako sa'yo. Leonora, Pero maniwala ka, minahal namin ng buong buo sa Veronica. Hindi ka pala sasama sa amin sa graduation ko sa Makalawa, ate. Sayang. Gusto ko pa naman sana naroon ka. Arte mo. Huwag kang magdrama. Alam ko naman gustong-gusto mong masolo sina Inay at Itay. Hindi. Hindi totoo yan, ate. Gusto ko nga magsaya tayong lahat eh. Iwan mo na nga ako. Kahit ano sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. At totoo nga palang usap-usapan dito sa lugar natin na hindi magandang trato ni Cheryl kay Veronica. kaya nga awang-awa ako sa bata. Hindi natutuhang mahalin ni Cheryl si Veronica. Yun ang tiyak na dahilan. Kaya siya ganun. Nagseselos din daw at naiinggit kay Cheryl. Yun ang hinala ni na Tomas at Leonora. Eh kasi naman, mas maganda at matalino sa kanya si Veronica. Lalo tuloy ako nanghihinayang sa bata. Patawarin mo sana ako, Karitan. Hindi ko alam na ganitong mangyayari. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Sandali lang kami, anak. Saan po ba kayo pupunta? Sa bayan, bibili kami ng lulutuin bukas para pagsaluhan natin pagkatapos ng graduation mo. Ayos lang naman po. Kahit wala na tayong handa. Buti nga po na ibili niyo ako ng damit at sapatos eh. Masaya na po ako doon. Gusto namin ipagdiwang ang graduation mo, anak. Kaya hayaan mo na lang kami ng nanay mo. Oo nga naman, anak. Hindi naman kami magtatagal eh. Oh, alis na kami. Magpapakabait ka, ha? At iingatan mo ang iyong sarili, ha? Para naman pong hindi na kayo babalik. Mahal na mahal ka namin, anak. Kaya ka namin laging pinaalalahanan. Ano ba yan? Hapon na. Wala pa rin sina Inay at Itay. Siguradong pagod na pagod ang mga yun pagdating. Dahil kaninang umaga pa sila umalis. At kasalanan mo yon, Veronica. Oh, bakit naman ate? Arte ka. Huh? Handa-handa ka pa sa graduation mo. Ako nga nag-graduate ng high school. Walang handa. Ikaw, ang arte mo? Hindi ko naman sinabi sa kanila na gawin nila yun eh. Pinigilan ko nga silang umalis kanina. Sinungaling? Pwede ba bang ako dramahan?
Atat ka nga na makita mo yung binili lang damit at sapatos eh. Ate, Ate? Iyak ba dyan sa bunutak na ito? Lumabas ka nga! Ayaw ko makita yung mukha mo. Huwag kang babalik dito hanggat wala pa sina Inay at Itay. Aba, si Veronica, paparating. Tatawagin ko. Veronica! Sandali lang! Daan ka muna rin sa tindahan! magandang hapon po, Aling Caridad. Ah, magandang hapon din. Bakit malungkot ka? Wala po. Walang anuman po ito. Inaway ka na naman ba ng ate mo? Ho? Paano niyo po nalaman na Sinabi sa akin ni Leonora. nagalit po si ate? Dahil daw sa akin, umalis pa para mamili sina Inay at Itay para sa graduation ko bukas. Pinalabas po niya ako ng bahay. Huwag daw po akong babalik. Nagwala sina Inay at Itay. Sobra naman siya. Hindi mo naman sinabi kina Leonora na mamili, hindi ba? Hindi ko nga po maintindihan kung bakit lagi nalang galit sa akin si ate. Sinasaktan ka ba niya? May pagkakataon pong ganun. Pero sana wag niyo na pong ikwento kina Inay. Kailangan malaman nila yon para mapagsabihan siya. Lalo lang po siya magagalit sa akin. Yun po ayaw kong mangyari. Oh, tingnan mo. Sina Leonora Tomas. Ayun sa kabilang kalye. Sasalubungin ko na po sila. Sandali. Palagpasin mo yung mabilis na truck. Makaligtas kaya ang mag-asawa sa sakunang yun? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan dito sa mga ginintuang kasaysayan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Cheryl! Cheryl, buksan mo ang pinto! Madali! Aling Caridad, bakit umiiyak kayo? Bakit ganyan ang itsura niyo namumutla? Bakit ho? Ang nanay at tatay mo? Nakita namin sila ni Veronica. Tatawid na sana sila pero dumating yung mga gibis sa truck. Pinaraalam sila. Hindi totoo sinasabi niyo. Totoo. Hindi! Ang dami ang tatay ko! Ano nangyari sa kanila? Ano? Inay! Itay! Bakit niyo naman po kami iniwan? Ano po ang sabi na ngayon ng word ko? Ngayon wala na kayo. Kasalanan mo, Veronica! Kasalanan mo! Kaya namatay si na Inay at Itay! Kung hindi nila inisip na bigyan ka ng handa, hindi sila maka-aksidente! Hindi sila mamamatay! Hindi niya kagustuhan ang nangyari. Kaya hindi mo siya dapat sisihin. Huwag ka magalit, ate. Napakasakit din ito sa akin.
dahil nakita mo kapag para namatay ang mga magulang natin. Sabay ko na naman namatay! Sabay ko na lang! Hindi ito mapapatawa! Buwe, kawawa naman si Veronica. Oo nga, Tata Ambo. Bugbog sarado kay Cheryl. Siya ng tao, wala namang kasalanan. Aksidente nangyari, tinatamad sa Leonora. Hindi niya dapat sinaktan si Veronica eh. Pareho lang naman nilang hindi gustong mawala ang kanilang mga magulang. Alam mo, Dado, nung pa naman talaga hindi na maganda ang pakikitungo ni Cheryl kay Veronica. Madalas na yung sinasaktan. Sa bagay, narinig ko nga rin yan sa nanay ko. Pero bakit kaya malupit si Cheryl sa kapatid niya? Eh, mabait naman po si Veronica. Kailang ka lang kasi sa lugar na ito. Kaya hindi mo alam ang dahilan. Eh, ano nga po ba ang dahilan, Tata Ambo? Ay, sige, sasabihin ko sa'yo. Pero, atin-atin lang to, ha? Caridad, tulog na ba si Veronica? Oo, Poldo. Hindi ko siya iniwan hanggang hindi siya nakakatulog. Kawawa naman siya. Ang dami niyang pasa, pati kalmot. Talaga nakakaawa siya. Alam mo ba, parang ako ang nasasaktan sa ginawa sa kanya ni Cheryl. Na hindi man lang lumaban eh. Wala bang umawat bukod sa'yo? Meron. Kaya lang hindi niya talaga binitiwan si Veronica. Kaya nga lang mailayo ng mga tao si Cheryl, inialis ko muna doon si Veronica. Mabuti, napapayag mo siya. Sinabi kong babalik din kami sa burol na Tomas at Leonora. Pero ngayon, kailangan palipasin muna niya ang galit ni Cheryl. Dahil baka mapatay siya ng babaeng yun. Paano na kaya siya? Ngayong wala na sila Tomas at Leonora. Ano na ang magiging kapalaran niya? Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginigtuang kasaysayan. Umaga na pala. Ang sakit ng katawan ko. Dahil sa ginawang mambubugbog sa akin ni ate. Ate, bakit ka ba ganyan sa akin? Parang wala kang pagmamahal sa akin. Kahit konti. Parang hindi mo ako kapatid. Sinisisi mo ko sa pagkamatay ni Nainay at Itay. Ganun pareho lang naman tayo nasasaktan dahil sa nangyari sa kanila. Nay. Kung alam ko lang na magkakaganito, hindi ko talaga kayo paalisin. O kaya, sasama ako sa inyo para hindi na ako nahihirapan ng ganito. Sana isinama niya na lang ako.
Veronica, handa na agahan. Halika, kumain na tayo. Sabayan mo kami ni Mang Poldo mo. Aling Caridad. Naunawaan ko. Mahirap talagang tanggapin ang nangyari. Pero kailangan mo maging matatag. Mahal na mahal ko po si Nainay at Ikay. Hindi ko po alam kung paano pa ako mabubuhay. Wala na sila. Hindi ka pababayaan ng Diyos, Veronica. Huwag kang mag-alala. Narito ako. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Gusto ko po sanang bumalik na sa burol nila. Gusto ko makasama ang mga magulang ko bago pa sila ilibing. Pero makasaktan ka na naman ni Cheryl. Handa po akong tiisin ang pananakit niya. Basta lang po makasama ko si Nainay. Si Inay. Cheryl, may dala kami mga pagkain para sa mga naglalamay. Salamat o, Mang Poldo. Kasama namin ang kapatid mo. Ayoko siya makita. Cheryl, nasasaktan din siyang katulad mo. Sana, hayaan mong makasama niya ang labi ng iyong mga magulang. Sandaling panahon na lang ito. Bilang pagrespeto man lang sa mga labi ng mga magulang mo, huwag mo nang awayin si Veronica. Aling Caridad. Mang Poldo. Ang dapat niya, magdamayan kayong dalawa upang malimot niyo ang sakit na inyong nadarama. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Salamat po, Mang Poldo, Aling Caridad. Napapayag niyo po si ate na dumito ako sa lamay ni Nainay at si Tay. Pero huwag mo siyang lalapitan o kakausapin. Iyon ang sabi niya. Sundin mo na lang muna ang gusto ni Cheryl, Veronica, para hindi magkagulo sa burol ni na Leonora. Tama si Caridad. Saka mo na lamang kausapin ang ate mo kapag nailibing na si na Tomas at Leonora. Baka sakaling malamig na rin ang ulo niya sa pagkakataong yan. Mabuti naman na nagbukas kayo ngayon ng tindahan niya, Poldo. Oo, Tata Ambo. Ilang araw na rin kasi kaming hindi nakapagtitinda. Dahil nga sa pagkamatay ng mga kaibigan namin. Hindi ho ba kayo pupunta sa huling gabi ni na Aling Leonora at Mang Tomas? Oo nga, bukas na ang libing nila. Pupunta ho, Tata Ambo. Pero magtitinda muna ako rito. Naroon naman si Caridad kasama si Veronica. Hindi na ba galit si Cheryl kay Veronica, Mang Poldo? Galit pa rin, Dado. Napakiusapan lang namin na huwag awayin si Veronica. Bilang respeto man lang sa labi ni na Leonora. Mabuti naman at nakinig siya sa inyo. Matigas ang puso ng isang yun. Siyak na magiging kawawa na ngayon si Veronica kay Cheryl. Hindi naman sa ako'y nakikalaman na. Sana, Poldo, kunin niyo na lang uli si Veronica. Ho? Baka masira lang ang buhay niya kung si Cheryl ang makakasama niya.
ginagawa mo rito, Veronica? Nailibing ng inay at itay. Dapat umalis ka na rin dito. Ate, wala akong kasalanan sa nangyari. Kailan ka pa paniniwala? Kahit kailan, hindi ko paniniwalaan yan. Umalis ka na dito. Lumayas ka. Maawa ka. Wala akong pupuntahan, ate. Ikaw lang ang pamilya ko. Ayaw mong umalis, ha? Ate, aray, wag mo ako, Inay. Talagang sasakit kita. Pagka lumayas dito. Kapatid mo ako. Kailangan kita, ate. Hindi kita kapatid. Ano? Ampun ka lang. Ampun ka lang ng mga magulang ko. Intindihan mo? Kaya lumayas ka na rito. Paano tatanggapin ni Veronica ang katotohanan kanyang nalaman? Ano ang kanyang magiging kapalaran? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. Yung mga labahin, gusto ko tapos mo na yun pagbalik ko, ha? Maliwanag? Gagawin ko, ate. Dapat. Dapat mo kasing tumbasan ang bawat butil na lalamunin mo. Pati ang pagtira mo dito. Oo, ate Cheryl. Maarte ka na naman dyan. Makalis ka nga. Baka masira pa ang umaga ko. Ay. Inay. Napakahirap po sa akin ng bawat araw. Ngayong wala na kayo. Lalo na nalaman ko, hindi niyo pala ako tunay na anak. Sana man lang nasabi niyo po sa akin kung sinong tunay kong mga magulang. Kasi po, kailangan ko po sila ngayon. Cellphone ko. Si Aling Caridad. Hello po, Aling Caridad. Veronica, salamat, sinagot mo. O ano, kumusta ka na? Po, Nariyan ko ba sa inyo? Tinanggap ka ba ni Cheryl? Sinagda ka ba niya? nandito po ako sa amin. Dito pa rin po ako. Eh, mabuti naman. O ano, maayos na ba ang trato sa iyong ate mo? Sige po, Aling Caridad. At saka na lang po tayo mag-usap. May gagawin pa po ako eh. Pakiramdam mo, iniwasan niyang sagutin ang tanong mo. Oo. Hindi niya sinagot eh. Iniisip ko tuloy, Poldo. Baka kaya siya tinanggap ni Cheryl doon para lalong pahirapan. Posible yun. Baka gusto siyang gantihan. Balak kong kausapin si Cheryl. Huwag, Caridad. Huwag mong gawin yun. Pero, Poldo, bakit? Baka sagutin ka niya ng pabalang. Iyon ang ayokong mangyari sa iyo. Pero gusto ko matulungan si Veronica. Hayaan mo. Magtatanong ako sa mga kakilala kong malapit ang bahay sa kanila. Para malaman natin kung ano ang mga nangyayari kay Veronica.
kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Napastel ka, Poldo. Kukumustahin ko lang kayo, Tatambo. Ako nga huwag mong paglakuan, Poldo. Alam ko si Veronica ang ibig mong itanong. Inutusan ka ni Caridad, ano? Kasi hindi mapalagay ang asawa ko. Nag-aalala siya kay Veronica. Hindi maganda ang kalagayan niya kay Cheryl. Tingin namin lalong naging masungit na sa kanya. Ho? Kaya siguro, iniwasang sagutin ni Veronica ang tanong ng asawa ko. Nagkausap pala sila. Opo, sa cellphone lang. Tinawagan siya ni Caridad. Alam mo, kung ako lang ang masusunod, ayokong magtagal pa dun si Veronica. Kaya nga sabi ko sa inyo, kunin nyo na siya. Total, kay Caridad naman siya galing. Sabi ko na iniwasan niya sagutin ang tanong ko. Kawaw, Veronica. Ang mungkahi nga uli ni Tata Ambo. Kunin mo na si Veronica. Total naman daw, sa'yo siya galing. Ano? Pero hindi na madaling gawin yun ngayon, Poldo. Baka magalit pa sa akin si Veronica. Kasalanan ko talaga. Kaya ngayon, naghihirap kayong dalawa. Hindi. Huwag mo sisihin ang sarili mo. May kasalanan din ako dahil pinili kita. Ipagpapatuloy natin ang pagsubaybay sa mga nangyayari kay Veronica. Habang nag-iisip tayo ng paraan para muli siyang maibalik sa'yo. Totoo, Poldo? Oo. Ngayong maliwanag ng isip, payag na akong makasama natin siya. At sana, hindi pa huli upang ituwid ko ang pagkakamali ko. Salamat, Poldo. Maraming salamat. Veronica! Halika nga dito, babae ka. Ate, bakit? Nasaan na yung tinira kong pagkain dito sa paminggalan? Kinain ko. Ano? Kinain mo? Pasensya ka na. Gutom kasi ako eh. Pati gutom! Susunod ha? Bago ka lumamon, paalam mo muna sa akin kung pwede mong kainin ang pagkain na dito. Naintindihan mo? Kapag inulit mo ngayon ha, hindi lang sapal matitikman mo! Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ano? Gusto ng kliyente ninyo na makipag-areglo? Pagkatapos niyang mapatay ang mga magulang ko? Uminahon ka sana, Cheryl. Inaamin ng kliyente kong kasalanan niya. Kaya nga abot-abot ang paghingi niya ng tawad sa inyo. Ay, hindi! Hindi ko siya mapapatawad! Napakasakit ang ginawa niya sa mga magulang ko! Cheryl, handa siyang magbigay ng malaking halaga. Makatutulong ito ng gusto sa iyo, sa inyo ng kapatid mo. Sana bigyan mo siya ng pagkakataon. Magkita tayo at mag-usap. Sa bagay, wala na mga magulang ko. Kahit ilang beses ko mang patayin yung kliyente mo, hindi na maibabalik yung buhay nila. No, sige, saan tayo magkikita? Salamat. Ite-text ko sa iyo kung saan tayo magkikita bukas ng tanghali. Bye.
Sige. Ate, tama ba yung narinig ko? Makikipag-areglo ka sa pumatay kina inay? At anong karapatan mong makinig sa amin o kausap ko? Ha? Pasensya na, pero sana huwag kang pumayag sa gusto nila. Hayaan mo siya magbulok sa kulungan. Wala kang karapatan na pangunahan ako. Sampid ka na sa pamilya namin. Umalis na si ate. Makikipagkita na siya sa abogadong kausap niya kanina. Kung ako lang ang masusunod, hindi ako makikipag-areglo. Dahil gusto ko mabigyan ng katarungan ng sinapit ni na inay at ikay. Pero wala akong magawa. Dahil hindi pala nila ako tunay na anak. Cellphone ko. Si Aling Caridad tumatawag. Po, nakita ko kanina si Cheryl. Maraming pinamiling mga damit at sapatos. Ay, nakita rin po namin ng nanay ko yun, tatambo. Ay, saka kaya siya kumuha ng perang ibinili sa mga yan. Ang hinala po namin baka nakipag-areglo sa naka-aksidente kina Aling Leonora. Posible. Dahil maliit na ako naman ang kita niya sa patahian ng kaibigan ko Dapat tanungin natin si Veronica para malaman natin. Tiyak namang hindi magsasalita si Cheryl. Suplada yun Nagawa ni Cheryl yun? Oo, Poldo. Yun ang sinabi ni Veronica nang tawagan ko siya kanina. Ang batang yun. Parang wala ng pagmamahal sa magulang. Ipinagpalit sa salapi ang katarungan para sa mga yun. Ayaw nga ni Veronica. Pero hindi naman siya pinakinggan ni Cheryl. Kaya nga lungkot na lungkot siya. Wala naman siyang magagawa. Dahil si Cheryl ang makapangyayari sa kanila. Dahil siya ang panganay. Ano pa ang mga magaganap kay Veronica sa piling ni Cheryl? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquit Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan.